Bago po natin simulan, maaaring pakipindot ang like and subscribe at mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Ang bayani at ang Demon King ay parehong umiiral sa mundo. Ang bayani ay isang taong lumalaban para sa kapakanan ng imperyo. Mukhang agresibo ang bayani sa pagkakataong ito. Wika ng Demon King, siya ang totoong tagapamahala ng demonic realm. Nakuha ng bayani ang kanyang mga kapangyarihan sa mundo at ginagamit ang mga ito para sa tanging layunin ng pagpatay sa Demon King. Sa kabilang banda, ang Demon King ay umiiral upang sa kapakanan sa pagpatay sa bayani at patuloy pa rin ang labanan ng dalawa. Ang bayani ay nakatalikod na wika ng isa, hindi pigilan niyang tao na yan. Wika naman ng isa, samantala ang mga ganap na masunurin sa demonyong hari ay kilala bilang asno. Nang may biglang dumating na isang batang babae at sinipa ang isang lalaki na may kulay pula ang buhok. Well, ganito ang mahusay na pakikitungo sa mga mahihino, wika ng babae. At nagulat ang isang lalaki at ang sabi ay sila ang Corps Commander at pinakita ang mga Corps Commander ng Demon King. May kabuuang 12 opisyal na pulutong na may bilang mula 1 hanggang 12. Sila ang malupit at makapangyarihang mga sakop ng Demon King. At ang mga Corps Commander ay sabay-sabay na sumugod. Papawiin namin kayong lahat, wika nila, at wala daw kayang makatagal sa kanila. Ngunit kahit na ang mga demonyong tulad nila ay nahihirapang harapin ang bayani. Ito ba ang kapangyarihan ng isang bayani, wika ng isang babae na nakahood? Gayunpaman, mayroong umiiral na isang nilalang na nakapatay ng isang bayani noon. Ito ay ang Zero Corps Commander, ang Demon Arit. Ang kanyang pagkakakilanlan ay Demon King Joker card na isang nakabukas na sekreto. Siya rin ang talento na pinagmamalaki ng hari ng demonyo. At bumalik tayo sa kasalukuyan. May isang resignation letter. Gagawin ko, sabi ng isang boses, at pinakita ang Demon King na nakaupo na parang asa isang office. Gusto ko na mag-resign, wika ng isang lalaki na may puti ang buhok. Ano ang iyong sinabi? Wika ng Demon King na pag-alit. Sa pagtayo ng Demon King ay liparan ng mga papel ang lakad ng loob mong, sukan akong talikuran, wika pa ng Demon King na galit na galit. Nang biglang parang isang bata na kumapit sa mga paa ng lalaki na may puti ang buhok. Hindi kailanman hindi kita pakakawalan, wika pa ng Demon King na parang isang bata. Hindi ito ang gusto mo sabihin, hindi ba? Bakit mo ito ginagawa, wika ng Demon King na may pagmamakaawa? Di naman makapagsalita ang lalaki. Meron ka bang hindi gusto sa Demon King Castle? O hindi ka ba nirerespeto ng iyong mga tagasunod? O nakakatanggap ka ba ng diskriminasyon sa kanila dahil ikaw ay isang tao, wika pa ng Demon King? Hindi pwede, wika sa isip ng Demon King. Demon Arit, isang tao na hindi may kakaila na malakas sa kabila ng pagiging tao. Siya ay nagtataglay ng napakatinding lakas na hindi makukuha kahit nasa pagsusumikap. Siya ay isang tao na iginagalang at iginagalang ng lahat. Siya ang pinakamalakas kong baraha na nasa aking mga kamay. Ngunit sino ang may lakas ng loob na guluhin siya? Hindi, wika ng lalaki. Ang aking mga tagasunod ay walang ginawang mali. Kung ganun, ano ang iyong rason, tanong ng Demon King. Kung hindi mo sasabihin, dagdag pa ng Demon King, papatayin mo ako, wika ni Arit. At bigla nagulat ang Demon King. Ano? Wika niya dahil hindi naman yun ang kanyang gusto na sabihin. Ito ba ay dahil hindi kita ipinadala sa borders nung nakaraan? Ginagawa mo ba ito dahil ang iyong katawan ay gusto ng lumaban? Hindi naman sa ganun, wika ni Arit sa Demon King. Ang iyong kalagayan, wika ng Demon King, sandali lang, pakiusap, kumalma ka. Nang bigla may tumulo na dugo sa may sahig. Ikaw ay nagdadyugo muli, wika ng Demon King kay Arit. Ako ay humihingi ng paumanhin dahil nadumihan ko ang iyong sahig, wika niya sa Demon King. Nang gagalaiti na sa galit ang Demon King at ipinatawag ang isang doktor upang suriin si Arit na siya pala ang Zero Commander. Ano ang ginagawa niya kapag siya ay kasalukuyang may sakit? At dumating na ang isang doktor upang gamutin si Arit. Ginamitan niya ito ng isang magic. Kumusta siya, tanong ng Demon King na may pag-aalala. Gaya ng malamang nahulaan mo, ito ay isang after effect, wika ng pilosopong doktor. Ang doktor ay si Zero Corps Dr. Ben Tulfo. Ang kanya injury sa pakikipaglaban sa isang hero ay hindi pa gumagalit, wika ng doktor na si Ben Tulfo. At bigla nagpakawala ng napakalakas na aura ang Demon King at sinabi na ipinatawag kita dito para marinig ang tungkol sa isang bagay na alam ko na. Humanap ka ng paraan upang gumaling siya sa pinakamaikling oras kapag ikaw ay nabigo. Alam mo ang mangyayari sa iyo, tama ba? Wika ng Demon King kay Ben. At tumugon naman si Ben ng, oo, gagawin ko ang aking lahat na makakaya, wika niya.
Oret, ipagpatuloy natin ang ating kwentuhan sa susunod. Gusto ko na bumalik ka at mag-focus sa pagpapagaling. Dalhin ang Zero Core Commander sa kanyang kwarto, wika ng Demon King, at sumagot naman si Ben ng, "Masusunod aking Panginoon." Sabay hawak ni Ben kay Oret at hinayla niya ito upang dalan sa kanyang silid. "Sandali lang, okay na ako, kaya ko na ang sarili ko," wika ni Oret kay Ben. "Hindi dadalhin kita doon," tugon naman ni Ben kay Oret. Sa isang silid ay ginagamot nila si Oret at ang mga ibang manggagamot ay nagmamaretes. Ang Zero Commander ba ay naglabas na naman ng mga dugo, wika ng isang manggagamot. Buti itinapon niya ang katawan niya sa harap ng bayani noong pinili ng sulat na mag-self-destruct. Ito ay sa totoo lang nakakamangha na siya ay nagdusa lamang ng ganoong kaunting pinsala. Narinig ko na siya ay ang pangalawang pinakamalakas sa Demon King at kahit na ganito ang kanyang sitwasyon ngaon. Ang talento niya ay napakalapit sa lakas ng Demon King. Talagang nirerespeto ko siya kahit na siya ay isang tao. Talagang tayo ay pinagpala dahil siya ay nasa atin panig. Yan ay ang aking inaasahan sa Zero Commander, wika ng mga manggagamot. "Fuck, nababaliw na ako," wika naman ni Oret. Ang gusto lang pala ni Oret ay mag-resign at mabuhay ng normal at simple. Ngunit sinasabi nila ang kanilang mga gustong sabihin ng biglang, "Lahat kayo, magmadali kayong lahat, andito siya. Napatay ko ang bayani, malakas ba ako?" wika ni Oret sa kanyang isip. "Lord Oret, kung saan masama ang pakiramdam mo, ang iyong pulso ay normal, bigyan ninyo siya ng basang towel ngaon," wika ng isang manggagamot. "Huwag maging keto-wataw," wika naman sa isip ni Oret. "Pakiusap, magpahinga ka ng mabuti," wika ni Ben. "Ako ba ay si Demon Arrow? Hindi. Dian Heart sa Demon Castle. Iyon ay hindi ako ang uri ng may talento," wika ni Oret na mukhang masama ang nararamdaman. "Ako ang pinakamahinang tao," wika pa niya sa kanyang isip. "Kukunin ko na rin ang baso pagkatapos mo uminom," wika ng babae na tagasilbi. "Salamat," tugon naman ni Oret sa babae nang biglang nahawakan ng babae ang kamay ni Oret. At humingi naman ng dispensa ang babae. "Pakiusap, lumabas ka muna," wika ni Oret. Kilig na kilig naman ang babae habang papalabas. "Kaya ang aming kamay ay nagdikit," wika ng babae sa kanyang isip na nakangiti. "Mukhang hinding-hindi niya ako gusto," wika naman ni Oret. Medyo masakit na ayaw pa nga niyang hawakan ang mga kamay ko kumpara sa Demon King. Marami siyang inaalagaan pero, "Oret, bakit ka lalabas kung hindi ka pa nakaka-recover?" Sinabi ko pa sa mga nasasakupan mo na bantayan ka. "Paano ka makakabawi sa iyong lakas kung hindi mo kakainin mo ang mga iyon?" Ito kainin mo lahat ng ito," wika ng Demon King. Sobra naman ito. Ang kanyang pag-aalala ay labis-labis. "Ako ang nag-iisang tao dito sa demonic realm, ipinanganak na pinakamahinang katawan. Nagumuguho sa napakaliit lang na pinsala o stress. Ako ay napagkamalan na itinuturing bilang isang malakas na individual. At sa gayon ay naging Zero Core Commander, isang subordinate ng Demon King. Sa ngayon maaari akong magsinungaling na ito ang after effect ng laban ko sa bayani. Ngunit kung may makatuklas ng katotohanan na ako ay ipinanganak na may likas na mahinang katawan, nang bilis siya napabangon at hingal na hingal, ako ay mamatay," wika niya. Hindi ako makakapanati dito at nai-imagine niya ang mga reaksyon ng Demon King at ang mga Demon Core. Ito ba ang mahina at mahinang bagay na bago nating laruan? Kailangan ko makaalis dito ng mapayapa. Kahit anong mangyari, ako ay mabubuhay ng matagal at mapayapa. Ang tanging paraan lang para makamit ko iyon ay makaalis dito sa demonic realm, wika ni Oret sa kanyang sarili nang biglang lumabas ang ikatlong core commander na si Ed. "Lord Oret," wika ni Ed at mapalingon si Oret. "Ed," wika niya, "bumalik ka ba galing sa mundo ng mga tao?" tanong ni Oret kay Ed. "Ed, kalwag." "Oo," tugon naman ni Ed kay Oret. "Nakakuha ako ng bagong cube na kilalang Mirror Cube," wika ni Ed na tuwang-tuwa. Si Ed ay isa sa ilang mga demonyo na maaari kong maging komportable sa paligid niya na pumunta sa mundo ng mga tao at ibalik ang mga trinkets para laruin ko upang maiwasan ang aking pagkabagot. "Baka mapawi mo ang iyong pagkabagot na ito ay hindi ang gusto kong sabihin." "Hindi ka ba nag-collapse?" tanong ni Ed kay Oret na may pag-aalala. "Oh, pero ngayon ay okay na ako," tugon naman ni Oret kay Ed. "Paano ka magiging maayos? Ano ang maaari naming gawin tungkol doon pagkatapos ng epekto para gumaling ka?" "Palagay ko kailangan ko mapang-anal muli," wika ni Oret sa kanyang sarili. "Dinala ko ang lahat ng ito sa aking sarili," wika muli ni Oret kay Ed. "Hindi yan totoo, pinigilan mo ang mga bayani, at iniligtas mo kami para sa aming mga kapakanan," wika ni Ed kay Oret. Hindi. Hindi sa ganun," wika naman ni Oret sa kanyang isip.
Gagawa ako ng paraan para gumaling ka kahit kailangan kong bugbugin si Ben, wika ni Ed. Naku Ben Tulfo, yari ka na kay Ed Calwag. Ano kaya ang iniisip ng baliw na demonyo na to wika ni Art? Mangyaring magkaroon ng sapat na pahinga, wika ni Ed. Tamang tugon naman ni Art kay Ed. Bueno, maraming demonyo na nagmamalasakit sa akin gaya ng pagpapasalamat niya sa kanya. Inaalagaan din ako ng Demon King. Ngunit ito ay salamat sa hari ng demonyo na ako ay nakaligtas sa lugar na ito ng ligtas. Umaasa ako na walang mangyayari na magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Samantala ang Demon King ay tinitignan ang resignation letter ni Art. Ang kanyang resignation letter, hindi lang masabi kung ano ang iniisip niya sa walang ekspresyon niyang mukha. Well, naging unpredictable na talaga siya simula pa lang ng una naming pagkikita. Pinatay lang ba niya ang taong bayaning yon? Parang ganon. Parang pinatay at hinarang niya ang hero self-destruction. Paano siya nakatayo pa rin pagkatapos niyang tangapin ang kapangyarihang yon? Ang imperyo ay nagpadala ng napaka-interesanteng tao dito. Wika ng mga demon. Ano ang iyong pangalan wika ng Demon King? Nagpakita siya ng napakalaking tapang at katapatan sa pamamagitan ng pagtalon sa gitna ng larangan ng digmaan para sa imperyo. Hindi ako makapaniwala na nagpadala sila ng isang pakipakinabang sa katulad netong mapangangib na lugar. Ang totoong pangalan ni Art sa mundo ng mga tao ay Dean Hart. Kung ako sila ay hindi ko na siya pinapunta sa ganoong lugar para mamatay sa isang hindi gaanong halaga. Gusto mo bang sumama sa Demon King Army wika ng Demon King kay Art? Sa pag-iisip bumalik siya ay naging napakalaya pagkatapos niyang sumali sa amin. Pero parang hindi ko siya mapapapunta sa isang misyon. Oh, tumatawag ako para sa isang pulong ng mga commander ng Corps. Tipunin kaagad ang lahat ng mga commander ng Corps. Yes my lord wika naman ng kanyang tagasunod. Dapat makontento si Art dito. Wika ng Demon King na may maladem o yung ngiti at pinapakita ang ating bida na parang may dumaan na malamig na hangin. At dyan po nagtatapos ang Chapter 1. Abangan ang Chapter 2. Maraming salamat po.